Natigil ka ba sa isang holding pattern, naghihintay na may magbago? Ikaw ba ay nasa isang walang katapusang yugto ng iyong buhay, naghihintay para sa tila isang malayong panaginip? Kailan ka makakakuha ng trabaho? Kailan ka magpapakasal o malaya sa siklo ng utang na ito? Mga minamahal, ang paghihintay ay maaaring maging hamon, ngunit kung minsan ito ay higit pa sa pagsubok. Ito ay bahagi ng isang mas malaking larawan na banal na inayos ng Diyos. Ang mabuting balita ay habang naghihintay ka, ang Diyos ay hindi nakatayong walang ginagawa na nanonood sa iyo. Sa halip, siya ay aktibong nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang gawin ang lahat na maging paborable sa iyong kalamangan. Gusto mo bang malaman kung bakit kanya pinaghihintay at kung ano ang dapat mong gawin habang naghihintay? Pagkatapos ay patuloy na manood habang tinutuklas namin ang mga katotohanang ito ng malalim. Sasabihin din natin ang isang makapangyarihang panalangin. Siguraduhing manood ka hanggang sa huli para makuha ang mga pagpapala ng panalangin. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification button. Ang bawat tao ay naghahangad ng isang tiyak na antas ng pag-unlad sa buhay, hindi ba? Karamihan sa mga empleyado ay gumugugol ng pera at mahalagang oras sa pagsulat ng mga profesional na pagsusulit upang isulong ang kanilang mga karera. Walang gustong matagpuan sa parehong lugar bawat taon. Kapag nakakakita tayo ng mga pag-urong o pagwawalang bahala, humihinto tayo para magtanong, lalo na kapag nakikita nating umaasenso ang iba habang tayo ay hindi. Ngunit paano kung ang panandaliang paghinto o pagkaantala sa landas ng iyong buhay ay ang paraan ng Diyos para sabihin sa iyo na maghintay? Unawain na alam ng ating Diyos ang lahat, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kung pinaghintay ka niya, dapat maniwala kang ito ang pinakamabuti para sa iyo. Mas madali mong tanggapin ito kung ipapaalala mo sa iyong sarili ang kanyang walang hangganang pagmamahal sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang pag-alam na nasa puso niya ang iyong pinakamabuting interes, ay dapat makatulong sa iyong magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng prosesong ito, at sumang-ayon na siya ay nasa trabaho upang mapabuti ang iyong buhay. Ang panahon ng paghihintay ay isang panahon ng kaunti o walang aktibidad. Maaari rin itong panahon ng paulit-ulit na proseso na walang nakikitang pag-unlad. Pwede ring gawin ng Diyos na panahon ng katahimikan, kung saan parang wala masyadong nangyayari para sa iyo. Maaaring tila nakalimutan ka na ng Diyos, ngunit hindi at hinding-hindi niya gagawin. Ito ay maaaring panahon ng pagkaantala ng mga sagot sa mga kahilingan sa panalangin, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, inaasahan ng Diyos na susundin mo siya at maghintay kapag hiniling niya sa iyo. Dahil kapag ginawa mo, siya ay makakakuha ng trabaho para sa iyo. Sinasabi ng Isaias 64:4, mula pa noong unang panahon, walang nakarinig, walang tainga na nakaunawa, walang mata na nakakita ng ibang Diyos maliban sa iyo na kumikilos alang-alang sa mga naghihintay sa Kanya. Ngunit ano ang ilan sa mga dahilan kung bakit hihilingin sa iyo ng ating mapagmahal na Diyos na maghintay? Numero 1, gusto Kanyang ihanay sa iyong layunin. Ang unang dahilan kung bakit pinaghihintay ka ng Diyos ay dahil gusto Kanyang ihanay sa Kanyang layunin. Kung nabuhay ka sa iyong buhay na pinababayaan ang bilis ng disenyo ng Diyos para sa iyo, maaaring ihinto niya ang iyong pag-unlad sa isang punto. Ginagawa niya ito upang ayusin ang iyong paglalakbay sa buhay at iayon ito sa Kanyang mga layunin. Ang panandaliang paghinto na iyong nararanasan ay ang paraan ng Diyos para panatilihin ka hanggang sa iyong itinakdang oras. Noong nilikha ka niya, mayroon siyang plano para sa iyong buhay na nilagyan ng mga timeline. May oras na itinakda sa iyo upang gawin ang ilang mga bagay.
Kaya kapag ang takbo ng iyong buhay ay mas mabilis kaysa sa disenyong ito, hihintayin kanyang balansihin ito. Ang sabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang paghahayag ay naghihintay ng takdang panahon, ito ay nagsasalita ng wakas at hindi magpapatunay ng kasinungalingan. Bagaman ito ay nagtatagal, hintayin mo ito ay tiyak na darating at hindi magtatagal. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala na may mga takdang panahon na itinakda ng Diyos para sa ilang mga bagay na mangyari sa ating buhay, at tayo ay inutusang maghintay sa panahong iyon. Ang iyong panahon ng paghihintay ay maaaring mailalarawan ng mga taon ng katahimikan at kawalan ng aktibidad. Maaaring panatilihin ka ng Diyos sa isang lugar at hayaan kang makisali sa mga paulit-ulit na aktibidad hanggang sa iyong itinakdang oras upang lumipat sa susunod na antas. Maaaring magmukhang ang iyong mga pagsisikap ay hindi nagbubunga ng kaukulang mga resulta. Samantala, hinihintay ka ng Diyos na ihanay ka sa kanyang layunin. Naghintay si Jesucristo hanggang sa kanyang itinakdang panahon bago niya simulan ang kanyang ministeryo. Pagkatapos ng kanyang kapanganakan at nang makita siya sa templo sa edad na 12, walang gaanong sinabi tungkol sa kanya hanggang sa oras na para sa kanya na magsimula sa ministeryo sa edad na 30. Ibig sabihin, mayroon siyang panahon ng paghihintay na mga 18 taon. May mga taon ng katahimikan kung saan siya naghintay at namuhay ng taimtim na nagpapalaki ng kapasidad. Ngunit nang dumating ang kanyang takdang panahon, inilabas siya ng Diyos. Sinimulan niya ang kanyang ministeryo at ginawa ang lahat na naayon sa disenyo ng Diyos para sa kanya. Ito ang dapat nating pagsikapan na gawin din, dapat nating sundin ang disenyo ng Diyos upang marating ang destinasyon na nais niya para sa atin. Dapat nating kilalanin at tanggapin ang kanyang timeline para sa ating buhay. Naghintay din si Elizabeth para maiayon niya ang timeline at mga layunin ng Diyos. Sa kabila ng galing sa angkan ng mga pari at kasal din sa isang pari, siya ay baog ng maraming taon. Ito ay hindi dahil pinarusahan siya ng Diyos o ang kanyang asawa para sa kasalanan, ngunit dahil gusto niyang iayon siya sa kanyang mga plano. May takdang panahon para magbuntis siya, at hanggang doon, kailangan niyang maghintay. Siya ay magiging ina ng tagapagpauna ni Jesus. Ito ay hindi isang maliit na gawain, dahil ang pagsilang ng kanyang anak ay kailangang isint sa Mesyas. Pinili siya ng Diyos para sa isang natatanging gawain, at kailangan niyang ihanay sa pamamagitan ng pananatiling walang anak sa loob ng ilang taon. Kinailangan ding maghintay ni Moises ng 40 taon bago niya simulan ang kanyang ministeryo. Matapos tumakas mula sa Ehipto, tumira siya sa bahay ng kanyang biyenan. Doon siya naghintay ng ilang taon. At nang ito ang kanyang takdang panahon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya sa paningin ng nagniningas na palumpong at inatasan siyang iligtas ang kanyang mga tao. Si David ay mayroon ding panahon ng paghihintay. Matapos bumisita si Propeta Samuel sa bahay ng kanyang ama upang pahiran siya bilang susunod na hari ng Israel, naghintay pa siya ng 22 taon bago siya makoronahan bilang hari. Ginawa iyon ng Diyos upang mangyari ang lahat ayon sa kanyang plano. Si David ay naging hari ng Israel ng eksakto kung kailan siya itinalaga ng Diyos. Kahit na siya ay nagkaroon ng mga taon ng pagiging isang takas at kaunti hanggang sa walang pag-unlad sa buhay, sa huli ay napunta siya sa kung saan nais ng Diyos na siya ay marating. Huwag mag-alala, walang kabuluhan ang paghihintay na iyon. Naghihintay ang Diyos sa takdang panahon upang ipakita sa iyo. Number 2, pinutol ka niya. Hinihintay ka rin ng Diyos na putulin ka. Kapag ginawa niya, tinatanggal niya ang mga irrelevancies at mga kalabisan sa iyong hinaharap.
Ang mga labis na ito ay mga katangian ng karakter na maaaring maging bagahe na hahadlang sa iyong makarating sa destinasyon na nais ng Diyos para sa iyo. Para pigilan itong mangyari, pinuputulan ka niya sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyo sa panahon ng paghihintay ng ilang panahon. Anuman ang pinupunan ng Diyos, makakasama ka sana sa iyo kung lumipat ka sa susunod na yugto kasama nito. Ngunit kapag pinutol niya ang mga ito, hinahanda ka niya at nababagay sa kung saan ka niya dadalhin. Isa sa mga pagmamalabis na ito ay ang pagsuway. Kung nahihirapan kang sundin ang mga tagubilin ng Diyos, maaaring gamitin niya ang iyong panahon ng paghihintay para alisin ang ugali na ito. Halimbawa, kung inutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay at tumanggi ka, maaari ka niyang gawin sa yugtong iyon ng iyong buhay hanggang sa matanto mo ang iyong pagkakamali. Kapag gumawa ka ng mga pagbabago at tumigil sa pagsuway, iusad ka niya pasulong. Ginamit niya ang panahon ng paghihintay na iyon para burahin ang pagsuway sa iyong buhay. Ang isa pang labis na ginagamit ng Diyos sa panahon ng paghihintay para mawala sa iyo ay ang pagtitiwala sa sarili. Kadalasan, nagiging abala tayo sa ating mga tagumpay na nagsisimulang isipin na nakuha natin ang mga ito sa pamamagitan ng ating lakas at pagkatapos ay nakakalimutan natin ang tungkulin ng Diyos. Ito ay humahantong sa pag-asa sa sarili, kung saan sa tingin mo ay maaari mong suportahan ang iyong sarili nang hindi nangangailangan ng Diyos. Ang pag-asa sa sarili ay humahantong sa pagmamataas, na sinasabi ng Biblia na nauuna sa pagkawasak. Ginagawa nitong tantiyahin ang iyong sarili ng higit sa nararapat. Nagdudulot din ito ng pagwawalang bahala sa Diyos. Bagamat hindi mo ito hayagang sabihin, makikita ito sa iyong mga kilos, tulad ng hindi pagkilala at paniniwalang ang Diyos ang iyong kasapatan. Kapag naging self-reliant ka sa halip na umasa sa Diyos, asa ka sa iyong lakas at karunungan sa paggawa ng mga desisyon sa halip na humingi ng patnubay ng Diyos. Gaya ng inaasahan, madalas itong nauwi sa masasakit na karanasan. Nakita natin ito sa buhay ni Haring Rehoboam. Nang pumanaw ang kanyang amang si Solomon, pinamunuan niya ang kaharian ng may lakas at karunungan. Sa halip na humingi ng tulong at patnubay ng Diyos, hindi niya pinansin ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pakikinig sa matalinong payo ng matatanda. Sinasabi ng Biblia sa 2 Kronika 12:1-2 na pagkatapos na maitatag ang posisyon ni Rehoboam bilang hari at siya ay naging malakas, siya at ang buong Israel na kasama niya ay tinalikuran ang batas ng Panginoon. Dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon, sinalakay ni Shishak, hari ng Ehipto, ang Jerusalem noong 5 taon ni Haring Rehoboam. Hindi ito natapos ng maayos dahil nagresulta ito sa pagkakahati ng kaharian. Si Haring Asa ay nagpakasawa rin sa pag-asa sa sarili, at ito ay humantong sa kanyang pagbagsak. Nagsimula siya bilang isang matuwid na hari, na ginagawa ang tama sa paningin ng Diyos. Siya ay umasa sa Diyos at humingi ng tulong mula sa Kanya, upang talunin ang kanyang mga kaaway. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, tumigil si Asa sa pagtitiwala sa Diyos para sa tagumpay. Humingi siya ng tulong sa ibang lugar at umaasa sa kanyang karunungan. Kahit may sakit, hindi siya humingi ng tulong sa Diyos, at namatay siya. Ito ay kadalasang resulta ng pag-asa sa sarili. Ito ay isang katangian ng karakter na nagiging mapanganib kung hahayaang umunlad sa buhay ng isang tao. Maaaring limitahan pa nito ang pag-unlad ng isang tao. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa kanyang pagnanais na magtagumpay ka, ginagamit niya ang panahon ng paghihintay para putulin ito. Pinutol din ng Diyos ang pagkabalisa sa panahon ng paghihintay. Minsan hindi ka mapakali at nawawala ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa mga oras na ito, ikaw ay nasa buong lugar na walang direksyon. Hindi ito ang hangarin ng Diyos para sa iyo.
Nais niyang mamuhay ka na ginagabayan ng kanyang mga tagubilin upang matiyak ang isang ligtas na landing. Kaya, kapag nakita kanyang hindi mapakali, baka paghigpitan kanya sa isang lugar at paghintayin ka doon. Ginagawa niya ito para maging mahinahon ka at makarating sa isang lugar ng paninirahan. Pangatlo, inihahanda ka niya para sa susunod na yugto sa pamamagitan ng pagbuo ng pagkatao sa iyo. Ang isa pang dahilan kung bakit pinaranas ka ng Diyos sa mga panahon ng paghihintay ay upang maihanda ka niya sa susunod na antas ng iyong buhay. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng karakter sa iyo. Kung paano niya pinuputol ang mga labis, bumubuo rin siya ng ilang mga karakter na kailangan sa susunod na antas ng iyong buhay. Ang panahon ng paghihintay ay naglalagay sa iyo sa isang maayos at hilaw na estado kung saan madaling ma-access ka ng Diyos at gawin ang kanyang gawain sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay isang magandang panahon upang pagyamanin ang pagbuo ng karakter. Ginagamit niya ang oras na ito upang pinuhin ang iyong pagkatao bilang paghahanda sa mga responsibilidad at pagkakataon sa hinaharap. Kapag nakita ng Diyos na kulang ka sa ilang kinakailangang katangian ng karakter, pinaparanas ka niya ng mga sitwasyon na magpapaunlad at magkikintal sa mga ito sa iyo. Ang paghihintay ay maaaring nakakapagod at mapaghamong, ngunit binibigyang daan ka nitong bumuo ng mga katangiang tulad ng kay Kristo, tulad ng pagtitiyaga, tiyaga, pagpapakumbaba, at marami pa. Sa panahon ng paghihintay, matututo kang maging matiyaga at asahan ang ipinangako sa iyo ng Diyos. Matututuhan mo rin kung paano hanapin ang Diyos ng may kababaang loob. At kapag ginawa mo, ginagantimpalaan ka niya. Iyan ang karanasan ng mga alagad sa silid sa itaas. Nang aalis na si Jesus, inutusan niya silang maghintay. Ang Gawa 1:4-5 ay nagsasabing, sa isang pagkakataon, habang siya ay kumakain na kasama nila, ay ibinigay niya sa kanila ang utos na ito, huwag kayong umalis sa Jerusalem, kundi hintayin niyo ang kaloob na ipinangako ng aking Ama, na inyong narinig na aking sinabi. Naghintay sila gaya ng itinuro ni Jesus at tinanggap ang pagbubuhos ng Espiritu. Ang panahon ng paghihintay ay panahon din para bumuo ng pagtitiwala sa Diyos. Panahon na para palakasin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Naghintay sina Abraham at Sara sa Diyos ng ilang taon bago ibinigay ng Diyos sa kanila ang ipinangakong anak sa tipan, si Isaac. Sa panahong ito, binuo nila ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Natututo rin tayong umasa sa Diyos kaysa sa ating mga kakayahan. Natututo tayong tumuon sa pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos kahit na hindi natin naiintindihan ang Kanyang mga plano. Natututo tayong humingi ng patnubay at direksyon, tinitiyak na nasa tamang landas tayo habang naghahanda tayo para sa hinaharap. Sa paggawa nito, isinusuko natin ang ating mga hangarin sa Kanyang kalooban. Nilalayon ang Diyos na makamit ito kasama ng mga Israelita nang dalhin niya sila sa kanilang paglalakbay sa ilang. Naglakbay sila patungo sa lupang pangako, naglalakad sa ilang at natuto ng ilang aral. Natuto silang umasa sa Diyos at maniwala na darating siya kahit anong mangyari. Natutunan nilang kilalanin ang Diyos bilang kanilang kabuhayan. Natutunan din nila ang pasensya at tiyaga. Ginamit ng Diyos ang panahon ng paghihintay na iyon upang ihanda sila para sa lupang pangako na kanilang pupuntahan. Bumubuo ka rin ng pasasalamat sa panahon ng paghihintay. Ang mga tao ay likas na nagrereklamo sa lahat ng bagay, lalo na kapag ito ay hindi komportable. Madali nating inalis ang ating mga mata sa maraming magagandang bagay at nagreklamo tungkol sa isang bagay na hindi pa dapat gawing perpekto ng Diyos. Pero habang naghihintay ka, natututo kang pahalagahan ang Diyos sa mga biyayang natanggap mo.
Kung ikaw ay nasa isang panahon kung saan ikaw ay naghihintay sa Diyos para sa mga sagot sa ilang mga panalangin, malalaman mo ang kakanyahan ng mga natanggap mo at pagpalain ang Diyos para sa kanila. Nakikita mo ba kung gaano kumikita ang paghihintay? Ngayon, kung sumuko ka sa Diyos kapag pinahintay ka niya, aanihin ka niya ng mga gantimpala na ito. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang paghihintay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo sa dulo, kundi pati na rin sa kung ano ang iyong magiging. Kapag dinala ka ng Diyos sa panahong ito ng paghihintay at binuo ang mga katangiang ito sa iyo, lalabas ka bilang isang mas mabuting tao, tulad ni David at ng mga lalaking kasama niya. Habang si David ay tumatakas mula kay Saul, siya ay namuhay bilang isang takas na nagtatago sa mga yungib. Ilang lalaki ang kasama niya noon. Tiniis nila ang mga pagdurusa nitong hindi kasiyasyang panahong kasama niya, ngunit iba ang tingin sa huli. Mula sa pagiging tao lamang sila ay tinawag silang makapangyarihang mga lalaki. Lumabas sila sa panahong iyon bilang mas mabuting tao. Numero 4, gusto kanyang protektahan mula sa panganib. Minsan ang panahon ng paghihintay ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang panahon ng pagtatago. Ito ay maaaring panahon kung saan itinatago ka ng Diyos sa publiko. Kapag ginawa niya ito ay para protektahan ka sa panganib. Kung papalapit ka sa isang panahon sa iyong buhay na nakikita ng Diyos ang isang nakaambang panganib, maaari kanyang hintayin sa kasalukuyang panahon at hindi kanya hayaang makarating doon. Maaaring itago kanya doon hanggang sa alisin niya ang panganib na iyon. Kung sa tingin mo ay itinatago ka ng Diyos mula sa ilang mga pagtitipon o mga tao, huwag sumuway. Manatiling nakatago sa panahong iyon at hayaan siyang protektahan ka mula sa panganib na iyon, tulad ng ipinangako niya sa mga banal na kasulatan. Sinasabi sa awit 121:7-8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, babantayan niya ang iyong buhay. Babantayan ka ng Panginoon sa iyong pagpunta at pag-alis ngayon at magpakailanman. Nilalayo ng Diyos na ilayo tayo sa lahat ng uri ng pinsala at kasamaan. Kung kailangan niyang itago ka sa loob ng isang panahon para magawa iyon, huwag kang makipagpunyagi sa kanya. Si Moises ay itinago sa pagsilang upang protektahan ang kanyang buhay. Ipinanganak siya noong panahon na nagpasa si Paraon ng utos na patayin ang lahat ng batang Hebreo, lalo na ang mga lalaki. Pagkatapos ng kanyang kapanganakan, itinago siya ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan upang hindi siya patayin ng galit na hari. Si Moses ay hindi nagkaroon ng luho ng atensyon na tinatamasa ng karamihan sa mga bagong silang, ngunit ang lahat ay upang mapanatili siyang ligtas. Kailangan ding itago at ilayo kay Herod si Jesucristo. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapanganakan sa mga pantas mula sa silangan na nagdala sa kanya ng mga regalo. Matapos bisitahin ng mga pantas ang hari, pinagbantaan siya at hinahangad na patayin ang bata. Upang protektahan ang sanggol na si Jesus mula rito, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang sabihin sa kanyang mga magulang na buhatin ang bata at tumakas. Maging si Jesucristo ay kailangang itago para sa kanyang kaligtasan. Kung gayon, bakit ka nakikibaka para sa visibility kung nais ng Diyos na protektahan ka mula sa panganib? Pag-isipan ito. Para sa ikabubuti mo ang lahat. Alam kong nakikita mo ang iyong panahon ng paghihintay sa isang bagong liwanag. Isaalang-alang natin ang higit pang mga dahilan kung bakit patuloy kang hinihintay ng Diyos. Numero 5, gusto niyang i-redirect ang iyong landas. Pinaranas din ng Diyos sa iyo ang paghihintay at pagkaantala upang i-redirect ang iyong landas. Kung patungo ka sa direksyon na hindi naaayon sa kanyang plano para sa iyong buhay, i-redirect ka niya.
Ang pamumuhay na naayon sa disenyo ng Diyos ang tanging paraan upang makarating sa kanyang ninanais na destinasyon. Madalas tayong lumilihis sa maling direksyon dahil hindi natin hinahanap ang patnubay niya. Pero kahit ganun, hindi niya tayo pinaparusahan sa pamamagitan ng pagtalikod sa atin. Sa halip, sinusubukan niyang i-redirect tayo pabalik sa tamang landas. Upang makamit ito, maaari siyang magdulot ng pagkaantala upang hindi ka masyadong mapunta sa maling landas. Maaaring panatilihin ka niya sa lugar na iyon habang sinusubukan niyang ayusin ang iyong landas at pagtuon. Ang season na ito ay maaaring iparamdam sa iyo na natamaan ka ng bato, ngunit nire-redirect ka ng Diyos upang ihatid ka sa tamang landas. Ginawa ito ng Diyos para kay Jonas nang sumuway siya sa Diyos. Ipinadala niya siya sa isang misyon sa Nineve, ngunit hindi siya sumunod at sumakay sa isang barko sa kabilang direksyon. Nakita ito ng Diyos at iniredirect siya sa pamamagitan ng pagpaparana sa kanya ng pagkaantala. Gumamit siya ng malakas na bagyo para pahirapan ang barkong sinasakyan ni Jonas hanggang sa itapon siya sa dagat para mailigtas ang iba pang pasahero at ang kanilang mga gamit. Inihanda ng Diyos ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas at pinaghintay siya ng 3 araw at gabi. Habang naroon, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at tumawag sa Diyos para sa awa. Tumugon ang Diyos at ginamit ang isda para ihatid siya sa Nineve. Inilipat ng Diyos at inilagay si Jonas sa landas na una niyang itinuro sa kanya na tahakin. Kapag iniredirect ka ng Diyos, binibigyan ka rin niya ng kalinawan. Inilalagay ka niya sa landas na naayon sa kanyang plano. Ang pagkilos na ito ay nag-aalis ng bawat anyo ng pagdududa sa iyo. Anong mabuting ama? Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ka hinintay ng Diyos. Naiintindihan mo na ngayon kapag sinabi nating lahat ng ginagawa niya ay para sa iyong kalamangan. Habang naghihintay, nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena upang gawin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Upang pahalagahan ito kapag pinahintay ka ng Diyos, dapat mong isapuso ang katotohanan ito. Dapat alam mo rin na may lakas sa paghihintay. Sa paghihintay, itinatayo ng Diyos ang iyong kakayahan at pinauunlad ang iyong pagkatao. Binabago niya ang iyong lakas at pag-asa at ginagawa kang mas mabuting tao. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Mga minamahal, ngayong naintindihan mo na kung bakit ka pinaghihintay ng Diyos, at kung ano ang iyong paninindigan upang makamit, dapat mo ring malaman na mayroong postura na dapat mong panatilihin habang naghihintay. Upang mapakinabangan ang mga gantimpala ng paghihintay, kailangan mong maghintay ng tama. Narito ang ilang bagay na dapat mong gawin habang naghihintay. Ang unang bagay ay ang pagkilala sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin na ang Diyos ang iyong Ama at ang kanyang kalooban ay nagtatagumpay sa iyong mga gusto. Kilalanin na ikaw ay kanyang anak, na kanyang pinamumunuan ayon sa kanyang gusto. Bibigyan ka nito ng tamang saloobin habang naghihintay. Makakatulong ito sa iyo na maunawaan na may mga dahilan siya para gawin ang kanyang ginagawa, kahit na hindi niya ito ibinabahagi sa iyo. Madalas gusto nating malaman ang buong larawan, ngunit inihahayag lamang ng Diyos ang lahat ng dapat nating malaman sa isang pagkakataon. Ang susunod na dapat mong gawin ay maghintay ng tapat. Dapat kang manatiling tapat sa panahong ito sa pamamagitan ng pangako sa kung ano ang inilagay niya sa iyong mga kamay. Halimbawa, kung inilagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon, kung saan paulit-ulit kang nag-ikot ng mga aktibidad upang bumuo ng pasensya at tiyaga sa iyo, tiyaking mananatili kang tapat dito.
Ilagay ang iyong pinakamahusay na pagsisikap dito at gawin ito ng buong lakas. Habang ang Diyos ay nagtatayo ng pagkatao kay Joseph sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang tapat. Masigasig siya sa anumang inilagay sa kanyang pangangalaga. Matuto mula dyan ngayon at magpasya na maghintay ng tapat. Gawin ang iyong makakaya sa kung ano ang mayroon ka, kung nasaan ka. Pagkatapos ay kailangan mong magtiwala sa kanyang mabuting hangarin para sa iyo. Kailangan mong paalalahanan ang iyong sarili na hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa iyo o magdudulot ng pinsala sa iyo. Ang ginagawa niya lang ay pagandahin ang buhay mo. Itago ka man niya o maging sanhi ng pagkaantala sa iyong landas, hindi natitinag ang kanyang mabubuting intensyon. Masyado kanyang mahal para gawin yon. Ikaw ang kanyang mahalagang anak. Dapat mong sabihin ito sa iyong sarili ng madalas hanggat maaari. Madaling mag-isip ng iba kapag ikaw ay nasa panahon ng paghihintay. Maaaring maramdaman mong hindi ka mahal at pinabayaan kapag hindi mo matukoy ang nakikitang pag-unlad sa iyong buhay sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na laging may dakilang intensyon ang Diyos para sa iyo. Ang season na ito ay walang pagbubukod. Ang isang kapaki-pakinabang na bagay na dapat gawin sa sandaling ito ay alalahanin ang kanyang mga pangako sa iyo. Isipin ang lahat ng magagandang bagay na sinabi niya tungkol sa iyo sa mga banal na kasulatan. Sinasabi sa atin ng Biblia na may plano siyang bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Alalahanin kung paano niya isinakripisyo ang kanyang pinakamamahal na anak para sa iyo. Isipin kung paano kanya tinulungan noong mga nakaraang panahon. Alalahanin kung paano kanya binigyan ng mga sagot at ginawa kang matagumpay sa mga hamong iyon, at hayaang buin nito ang iyong pagtitiwala sa kanyang mabubuting intensyon para sa iyo. Kailangan mo ring panatilihin ang isang saloobin ng pasasalamat habang naghihintay. Huwag magreklamo. Huwag maghintay at magtanim ng sama ng loob sa iyong puso para sa Diyos. Ang paggawa nito ay nakakasama sa iyong panahon ng paghihintay. Sa tuwing gustong magreklamo at bumulong-bulong ang iyong puso, tandaan na may magagandang gantimpala para sa iyo sa panahon ng paghihintay na ito. Talunin ang kalaban sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagbubulong-bulungan ng pasasalamat, at panoorin kung paano nito binabago ang iyong panahon ng paghihintay para sa kabutihan. Pagkatapos ay kailangan mong manatiling umaasa at umaasa. Patuloy na maniwala sa Diyos. Hayaang palakasin ang iyong pananampalataya at mabago ang iyong pag-asa sa Kanya. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa iyo na magpasakop sa Kanya. Susuko ka sa Kanya kung naniniwala kang nasa tabi mo siya. Kung mananatili kang umaasa at umaasa, madali kang sumunod at sumunod habang pinangungunahan ka niya. Sa lahat ng ito, dapat mong tiyakin na ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi magkakaroon ng dagok. Ang panahon na ito ay ang pinakamainam na oras upang mapalapit sa Diyos. Patuloy na manalangin habang naghihintay. Unahin ang iyong pakikisama sa Kanya at kumuha ng lakas mula sa Kanyang presensya. Mahalaga ito dahil pinapagana nito ang lahat ng napag-usapan natin tungkol sa tamang paghihintay. Nakikita ng mga tao ang panahon ng paghihintay bilang isang pag-aaksaya ng oras at mga nawawalang pagkakataon sa halip na isang mahalagang oras. Ang mindset na ito ay hindi na dapat ang iyong oryentasyon pagkatapos ng mga salitang ito, nakakarinig mo lang. Dapat mong malaman na ito ay isang panahon na nagtuturo sa atin na yakapin ang hindi inaasahan at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit na ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Yakapin ang panahong ito at hayaan ang Diyos na gawin ang Kanyang gawain sa iyo. Hindi ka nawawala o nasa huli sa anumang bagay.
Kahit na tila hindi mo akalain, ikaw ay kung saan ka gusto ng Diyos ngayon. Magtiwala ka sa Kanya at sumuko sa Kanya, at aani ka ng mga gantimpala nito. Magdasal ba tayo? Mahal na Diyos, narito muli ang iyong anak. Narito ako upang ibuhos ang aking puso at hanapin ang iyong mukha sa mga salitang ito na ngayon ko lang narinig, ngunit nais kong magsimula sa pasasalamat. Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Ang iyong pagiging ama ay isang regalo na patuloy na nagpapala sa akin. Salamat sa pagkakaroon ng aking pinakamahusay na interes sa puso. Salamat sa pribilehiyong tumawag sa iyo sa mga panalangin. Salamat sa pagmamahal at pagpapahayag nito sa akin sa maraming paraan. Salamat sa pagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang mapabuti ang aking buhay. Ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa aking pagpapabuti at pag-unlad, at ako ay nagpapasalamat para dito, Panginoon. Ama, pinagpala ako ng mga salitang ito. Ang sabi ng Biblia, ang pagpasok ng salita ay nagbibigay liwanag at pangunawa. Mapapatunayan ko ito dahil iyon ang aking patotoo. Ngayon, salamat sa insight tungkol sa panahon ng paghihintay na ipinadala mo sa akin. Panginoon, dalangin ko na ang mga salitang ito ay mag-ugat at magbunga ng mabubuting binhi sa aking buhay. Naway ang mapagpalayang kapangyarihan sa salita ay maging aktibo sa aking buhay. Mula ngayon, pinaninindigan ko na magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Maniniwala ako sa mabuting hangarin mo para sa akin. Ako ay magpapasakop sa iyong pamumuno sa aking buhay. Susuko ako sa iyo at susundin mo habang ikaw ay nagdidirekta at nagre-redirect sa aking landas at pagtuon. Sa panahon ng paghihintay na ito, ipinag-uutos ko na maghintay ako ng tama. Naghihintay ako ng tapat at matyaga habang binibigyan ko kayo ng puwang para tapusin nyo ang gawain sa akin. Nangangako ako sa kung ano ang inilagay mo sa aking mga kamay at masigasig na nagtatrabaho dito. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Sa halip, nananatili akong umaasa at pinanghahawakan ang iyong mga pangako para sa akin. Sa panahong ito, namumuhay ako ng pasasalamat. Hihintayin man ako ng Diyos na putulin o protektahan ako mula sa panganib, tutugon ako ng may pasasalamat at pagsunod. Hindi ako magmumukmok o magmumukmok. Maghihintay ako at kikilalanin ang pangingibabaw ng iyong kalooban sa aking mga kabustuhan. Panginoon, hinihiling ko na ang tunay na diwa ng pagpapahintay sa akin sa panahong ito ay maisakatuparan sa aking buhay. Maghihintay ako sa tamang paraan na may tamang ugali. Dalangin ko na hindi ako maghintay ng walang kabuluhan. Ama, hinihiling ko na hindi ko palampasin ang anumang aral na nais mong matutunan ko ngayong panahon. Ang bawat karakter na nais mong bumuo sa akin ay magiging matagumpay. Matuto akong maging matyaga at umasa sa iyo. Matututunan ko kung paano ka mapagpakumbaba. Hahanapin ko ang iyong mukha para sa gabay at direksyon bago ako gumawa ng anumang hakbang. Ipinag-uutos ko na palakasin ang aking pananampalataya. Ipinapahayag ko na mayroon akong malinaw na direksyon para sa aking buhay. Hindi ako nalilito o na-stranded. Sa awa ng Diyos, alam ko kung ano ang gagawin at kung kailan ito gagawin. Humiwalay ako sa lahat ng pinuputol mo sa akin. Ang pagsuway, pagtitiwala sa sarili, at pagkabalisa ay inalis sa akin. Ako ay pinangangalagaan mula sa kasamaan at pinoprotektahan mo. Naaayon ako sa iyong mga plano para sa aking buhay, at lahat ay gumagana para sa mas mahusay. Salamat, Panginoon, sa pagsagot sa aking mga kahilingan habang nananalangin ako sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Kung naniniwala ka na sinagot ka ng Diyos, ay type ang Amen sa mga komento. Congratulations sa panonood hanggang dulo.
Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang pindutan ng notification. Shalom!